Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula sa panalangin, samahan niyo po ako at pakinggan at habang binabasa ang mga awit, chapter 34, verse 1 to 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan Niya ay ihayag at ang ngalan Niya ay purihin ng lahat. Tayo po yumukot manalangin. Panginoon, isang magandang umaga po ang aming bati sa iyo at maraming salamat po dahil pinili mo kami na dumalo sa gawain mong ito, Panginoon. Pinili mo kami upang sambahin ka at paglingkuran ka, Panginoon, sa spirito at sa katotohanan. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo na patuloy naming nararanasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagsuway, sa kabila po ng aming mga hindi pagsunod, nananatili ang katapatan mo at nananatili ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit, lumuluhod sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Mga kasalanan na nagawa namin, sadyaman po o hindi, hayagman o lihim, Panginoon. Ito'y hinihingi namin ng kapatawaran sa iyo at minsan pa dinadalangin namin na bago kami humarap sa iyo sa pagsamba, sa mga oras na ito, kami po'y gawin mong karapat-dapat. At kami po'y linisin mo upang makalapit nga po kami dyan sa trono mo sa langit. Upang maabot namin ang kalooban mo, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, ipinapanalangin namin at pinagpapasalamat ang kabutihan mo, ang katapatan mo, na siyang patuloy naming nararanasan sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Dinadalangin po namin ang pagsamba naming gagawin sa umagang ito. Patuloy mo po itong pagpalain. Patuloy nga po na makapaghatid kami ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon, at tunay nga, Lord, na puspusin mo kami ng banal mong espiritu sa aming pagsambang gagawin sa iyo, Lord God. Nawa masamba ka namin sa paraang nais mo, sa paraang gusto mo, Panginoon. Dalangin po namin ang praise and worship team na iyong gagamitin sa umagang ito. Tunay nga, Lord, gamitin mo sila mightily and effectively, Lord, as we worship you in this place. Ikaw nawa ang patuloy na madakila, mataas at makita sa aming mga buhay. Gayon din, Panginoon, yung lingkod mo na gagamitin na maghatid ng mensahe, Panginoon, tunay nga, gamitin mo din po siya bilang instrumento upang maunawaan namin ang nais mong ipahatid at ituro sa amin sa araw na ito. Lord, wala kaming ibang panalangin, wala kaming ibang gusto kundi ang madakila ka at makita sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy na pinagpapasalamat namin ang aming buhay sa iyo at ang mga pagpapalang natatanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Purihin ka po at maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak po natin ating mga kamay. Gamitin po natin ang ating mga tinig. Tayo'y umawit. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman
bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Kanino po? Yahweh, Yahweh, at sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng ang pangalan. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, ika'y tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Sabay-sabay po, si Yahweh ang ating Diyos. Patuloy po natin siyang sambahin. Patuloy po tayong pumalakpak. Patuloy po natin itaas ang ngalan niya. Ang puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Oh, you are more than enough. Minsan pa po, ang puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Oh,
natin i-declare to. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 whoa. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Amen. Wala nang hahanapin pa, kasi ikaw, Jesus, ay sapat sa aming mga buhay. Kaya patuloy po natin siyang itanghal, patuloy po natin siyang papurihan sa ating kalagitnaan ngayon. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamanga sa'yo, kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw naman. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Amen. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang
Jesus, ikaw lamang, pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kalungan, simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan, walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang, pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kalungan, simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tanging kong kaligtasan, walang ibang itataas. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di na kulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko kailan may di na kulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan, at narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito at narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantiyan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan, at narito dahil sa biyaya mo,
buhay ko. Tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapagtayan. Purihin ka, pupurihin ka sa akin, oh Diyos. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapagtayan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mag-ari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mag-ari ka, maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Minsan paawitin po natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. As one church, we sing, hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mag-ari ka, nakliwanag ka sa buhay ko. Aming naman. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tunay nga na siya ay karapat-dapat sa ating papuring pagsamba. Purihin po siya. Purihin po ang Panginoon, katulad po ng ating inawit sa lahat ng panahon. Kung anumang mga panahon ng buhay, narapat po na ating pasalamatan ng Diyos sapagkat siya yung nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na ating pong tinatamasa sa bawat araw ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Tunay pong napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming dahilan ng pagpapakita at pagpapahayag ng aming mga pagpapasalamat. Iba-iba ito, Panginoon. Maaring taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo, Panginoon, maaring kagalingan sa karamdaman, maaring yung iyong ginawang pag-iingat, proteksyon sa aming mga paglalakbay, pagtugon sa mga panalangin ng aming pong mga puso, pagbibigay, Panginoon, at pag-provide ng aming mga pangangailangan sa mga oportunidad, Panginoon, na dumarating sa amin, sa aming mga karunungan, sa aming mga pag-aaral, sa kalakasan at pag-iingat sa mga paglalakbay, sa panahon namin, Panginoon, para sa aming mga sambahayan, sa panahon ng aming mga hanapbuhay, Panginoon, kami po ay iyong pinapalakas. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagdinig sa dalangin ng bawat isa. Salamat, Panginoon, Ikaw ang nagbabangon mula sa karamdaman. Ikaw ang nagbibigay lakas, Panginoon, mula sa panghihina. Salamat po, O dakilang Ama, maging sa mga panahon ng mga pagsubok ng buhay. Tunay po, O Diyos, na hindi lamang sa panahon ng kasiyahan, hindi lamang sa panahon ng kagalakan, kami nararapat magpasalamat, kundi sa lahat ng panahon ng aming mga buhay, marapat ka naming pasalamatan, marapat ka naming purihin, Panginoon, sa aming mga buhay. Narito sa unahan, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak na nagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat sa iyo. Ano man ito, Panginoon, sa iyo po namin ito ibinibigay, itinataas, Panginoon. At mangyari nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na nagpapasalamat ngayon, ang iyong basbas at pagkapala. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, at belated Happy Hearts Day sa mga nag-celebrate. At doon sa mga hindi nag-celebrate, Happy Hearts Day pa rin. So araw-araw naman, araw ng mga puso sa atin po, ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay nasa patuloy nating pagtalakay sa paksang hope o pag-asa. No? At ilang Sunday po na puro tungkol sa pag-asa. No? Kaya pinapag-pray namin ng mga pastor na matapos yung ating pagtalakay, punong-puno tayo ng pag-asa. Kung sana naman matapos tayo doon sa ating series about hope na talagang punuin at pinuno ng Diyos ang pag-asa sa ating pong mga puso bilang kanyang mga anak. Yan. So ngayong umaga, ang ating pong paksa ay may titulong Having a Hope That Endures. Having a Hope That Endures. Mula po ito sa aklat ng Kawikaan, kabanatang 23, talatang 18. Hayaan niyo pong ating pong basahin yung ating pong paksang talata. Sabi po doon sa English version, surely there is a future and your hope will not be cut off. Sa Tagalog po, ito yung pinakamagandang salin para sa akin na akma doon sa ating konteksto sa ang dating Biblia, no, 1905. Ito yung pinanggalingan. Sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Sapagkat tunay na may kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Yan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na ating pong narinig ngayong umaga sa ating pong kalagitnaan. So, merong pong tanong, what are some circumstances in your life where you're struggling to hold on to hope? Ano daw po yung mga sirkumstansya o mga pangyayari sa ating mga buhay kung saan tayo po ay nahihirapang manghawakan doon sa pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos? No? Saan daw po tayo malimit, nahihirapang magkaroon ng pag-asa o manghawakan sa pag-asa sa ating pong Panginoon? Meron pong ilang mga bagay sa buhay natin na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Yan, dito po sa picture, makikita natin yung ilang mga tagpo sa mga taong nahihirapan o nawawalan ng pag-asa. Balak ko po sana
labas yung video recently nung aking nakita sa social media tungkol dun sa isang lalaki na tumalon sa flyover. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. Ano po, sinasaway siya ng mga commuters, yung mga dumadaan ng mga sasakyan, ng mga nakamotor, naka four wheels, no? At sinasaway siya na wag niyang ituloy yung kanyang gagawin, no? At pero sa bandang huli, tumalon yung lalaki doon sa flyover at bumagsak siya doon sa kabilang kalye o sa kabilang kalsada. No, hindi ko na po i-picture out kung ano yung nangyari, pero hindi maganda, no, yung kanyang pinalabasan sa tagpo na yun. No, at recently din, nakwento ko yung isang kabataan dito lang sa Robinson's Imus, isang estudyante na babae na nagtangkari namang magwakas ng kanyang buhay. No, pumanik siya doon sa pinaka taas ng mall. Hindi ko alam kung paano siya nakapanik. Baka nakalusot siya doon sa guard. No, at ang nakita ko na lang yung video sa labas ng Robinson's Imus. No, at nandun yung batang babae. Parang tumutulay siya doon sa pinaka gilid ng pinakataas ng mall. No, tumutulay siya doon. At may mga nag-aabang na sa kanya sa baba. May mga guard na nandoon, sumisigaw sa kanya, nagsasabi na huwag niyang gawin yung kanyang gagawin, delikado. At meron din namang guard na nandoon sa kanyang tagiliran, sa likuran, na nakahanda din naman na sagipin yung kabataan. No, ang nangyari naman doon sa tagpong yun, nakuha nung guard sa taas yung kabataan na babae at hindi natuloy yung kanyang plano. So, yun ay ilan lamang sa mga tao na makikita natin na maaring humarap sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Ano po? Sa panahon natin ngayon, malimit po na makanood tayo at makabalita tayo ng mga ganoong mga tagpo sa iba't ibang uri o iba't ibang kalalagayan ng tao. No, maaring sabihin natin, siguro ang dahilan, yung labis na kahirapan. O kaya naman, pwedeng sabihin natin na maaring yung dahilan ay yung dami ng problema na kanilang nararanasan sa buhay. No? Kaya nagtutulak sa kanila para gawin yung hakbangin na yun sa kanilang buhay. Pero kung atin titingnan, ano ba yung kulang sa mga taong ito na sa mumunti o iilan na mga pagsubok sa buhay ay nagiging, sabi nga, huling hakbang, yung pagkitil ng buhay o yung mga act kung saan talagang hindi nararapat sa buhay ng isang tao. No? Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo po ba ngayon ay mabuti? Tayo ba ay maayos ang kalalagayan? Kumusta po yung ating pamilya? Kumusta yung ating mga sarili? Kumusta yung ating trabaho? No? Kumusta ho tayo sa ating pong mga kapitbahay? No? Kumusta ba tayo sa ating mga pag-aaral? Ano ho yung ating mga nararanasan sa panahon na to? Kumusta yung ating mga kalusugan? No? Alam ko, marami din tayong mga struggles sa ating mga kalusugan. So, ang tanong sa atin, meron pa bang natitirang pag-asa sa buhay natin sa kahit na panahon na tayo ay nahihirapan? Ngayong umaga, gusto kong ating tunghayan yung mahalagang bagay na sinasabi po ng salita ng Diyos. No, sa Proverbs chapter 23, makikita natin ang isang paalala ng kahalagahan ng pag-asa sa ating pong mga buhay. Sa Biblia, ang konteksto po ng ating pong pinag-uusapan ay pag-asa. No? At sa Biblia, sabi, hope is a vital virtue that gives people joy, peace, and strength. Ang pag-asa daw po sa Biblia ay isang napakahalagang katangian na nagbibigay sa isang tao, sa mga tao ng kanilang kagalakan o kaligayahan, kapayapaan at kalakasan. It's a gift from God that helps people endure hardship and suffering. Kaya nga, kapag tayo po ay nasa Panginoon, unang-una, meron tayong pag-asa. Amen po ba? No? Yun yung difference natin sa mga hindi mananampalataya.
No, meron tayo agad pag-asa na galing sa Diyos. At yung pag-asang yun, katulad po ng sinasabi diyan, ay yung pag-asang nagbibigay sa atin ng galak. Kahit na may problema tayo, kahit na tayo ay nahihirapan, no? Sabi nung isang kanta, di ba? Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya, di ba? Totoo po yun. Yung isang anak ng Diyos ay may kagalakan, may kapayapaan, may kalakasan dahil sa pag-asang meron tayo sa Panginoon. We can endure hardship and sufferings. No, kaya po nating pagtagumpayan yung anumang mga panahon ng kahirapan sa buhay. No, kaya dapat walang Kristiyanong nagpapakamatay. No? Walang Kristiyanong nag-iisip na wakasan yung buhay. Bakit? Kasi Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. At meron tayong napakalaking pag-asa galing sa Diyos, galing sa Panginoon. At kung meron man tayong pwedeng i-offer doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa, ay yung pag-asang galing sa Diyos. Amen? No? Yung pag-asang galing sa Panginoon. Hope is also an anchor, sabi, that keeps people from being washed away by life's turbulent waters. No? Para itong isang angkla na nagpapanatili sa atin, no, sa ating buhay, para hindi tayo matangay ng malakas na agos ng tubig. No? Para kung tayo man ay nasa panahon ng pag-iirap, nasa panahon ng testing, nasa panahon ng mga challenges ng buhay, no? Para tayong nakaangkla sa Diyos at hindi tayo kayang tangayin ng napakaraming bagay na iyon. So, basically, Proverbs 23:18 offers a powerful promise of hope for the future. No, ang binibigay at ino-offer ng Kawikaan 23:18 ay yung napakamakapangyarihang pangako ng pag-asa. At yung pangako ng pag-asa na yun ay hindi lang pag-asa dito sa mundo. It is a promise of hope for the future hanggang sa hinaharap. Ano ba yung konteksto ng ating pinag-aaralan ngayon? No? Basically, Proverbs 23:18, which reads, "Surely there is a future hope for you, and your hope will not be cut off," is situated within a larger context of what? A warning against envying sinners and instead focusing on fearing the Lord. No? So ito ay warning sa mga makasalanan na walang ibang iniisip kundi yung kanilang mga sarili at yung mga hindi magagandang mga bagay. No? And instead, ini-encourage na mag-focus on fearing the Lord. Yung matakot sa Panginoon. So, it essentially assures believers that despite challenges, no, kahit na anumang mga challenges sa buhay, no, ina-assure nito ang mga mananampalataya that their hope in God is not in vain. Yung pag-asa na meron tayo sa Diyos bilang mga mananampalataya ay hindi nawawalang kabuluhan. No? And they can expect a positive future based on the faithfulness or on their faithfulness to Him. So yung pag-asang yun yung pag-asa na nagbibigay ng positibong pananaw sa hinaharap dahil sa kanilang pananampalataya at katapatan sa Panginoon. So kung ating titingnan, sa konteksto pa lang ng Proverbs 23:18, ay malaking bagay na binabanggit yung katotohanan na napakahalaga ng pag-asa ng Diyos o pag-asang mula sa Diyos na binibigay sa atin ng Panginoon. So ano yung ating makikita sa mga talatang ito? Una, sabi, yung unang bagay na makikita natin ay yung pangako ng pag-asa, the promise of hope to hold. So what is the meaning of the verse? No? Ano ba yung talata o ano ba yung kahulugan ng talatang ating pinagbubulay-bulayan? Makikita natin yung ilang kasagutan. Una, ang ibig sabihin ng talatang ito, may kumpiyansa tayo sa ating hinaharap. No? We have our confidence in the future. No, kaya nga, sabi ito ng English version, di ba? Surely there is a future. No, parang yung mga karaniwang salita ng tao na pagka nakita nila o na-notice nila yung isang tao na medyo may angking kagalingan sa anumang bagay, lalo pag bata, di ba? May future yan. Ano din, di ba? Parang
pangkaraniwang na buka ng bibig, di ba? Pagka magaling yung isang bata, may future yan. No? Merong pwedeng mangyari sa kanya sa hinaharap. So, basically, pinapakita dito na yung confidence na yon, yung kumpiyansang iyon, na sinasabi ng salita ng Diyos, ay kumpiyansa hindi lamang sa panahon ngayon, kundi maging sa panahon sa hinaharap. No, alam natin, ano ba yung at stake sa future? No, there are a lot of uncertainty. 'Di ba? Hindi po natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap. No, halimbawa, 2 weeks from now, or 1 month from now, 2 months from now, a year from now, o 10 years from now, ano ba yung pwedeng mangyari? Hindi po natin alam. Di ba? Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng development, o pwede namang worst compare doon sa magagandang mga bagay. No? Kung tayo ay pupunta muna sa buhay politikal ng ating bansa, no? What's stake after ng election? Ano kaya yung mangyayari? Diba? Ano kaya ang mangyayari pagkatapos ng Mayo, no? Sa botohan? No? Magiging showbiz kaya ang ating senatorial slate, di ba? Yun yung mga tanong ngayon, di ba? Ano kaya yung pwedeng mangyari sa ating bansa pagkatapos ng eleksyon? O ano kaya yung pwedeng mangyari sa ating bansa o sa ating city pagkatapos ng eleksyon? Di ba? So marami tayong uncertainty. Maraming mga bagay ang hindi natin alam na pwedeng mangyari sa hinaharap. But still, we have our confidence in the future kung meron tayong pag-asa na mula sa Diyos. Amen po ba? No? Kaya napakahalaga ng pag-asang yan na galing sa Panginoon. Pangalawa, sabi, may kasiguruhan tayo sa pag-asa na hindi matatapos. No? Bukod doon sa kumpiyansa, we have our assurance of hope that will endure. No? Ang sabi ng talata, and your hope will not be cut off. And your hope will not be cut off. Tandaan natin, kung meron mang natatanging katangian yung pag-asang galing sa Diyos, ito po yung pag-asang hindi nagwawakas. No? Maaring yung pag-asa natin sa mga politicians, nawawala din yan, nagwawakas. Di ba? Kahit gaano kakapanatik ng isang politiko, no? Kahit na ibigay mo yung buong oras mo, buong buhay mo para sabihin na siya yung gusto mong iboto. Halimbawa, no, darating yung time, you will be discouraged. No, darating yung panahon, matatapos yung pag-asa mong iyon doon sa tao na inilagay mo yung iyong pag-asa. Pero yung pag-asa natin sa Panginoon, hindi po yan nawawala. Hindi po natatapos. Tandaan po natin, lahat ng bagay sa mundo, temporary lang. Di ba? No? Lahat ng bagay sa mundo, temporary lang. Kahit na yung mga bagay na material na meron tayo, lahat ng pungian, nawawala, nagwawakas. No? Pwede kang masaya ngayon, kasi meron ka niyan. Pwedeng nandyan nakasalig yung iyong hope, yung iyong pag-asa, pero darating yung panahon, mawawala sa atin yung mga bagay na yan. Pag nawala na yun, nasa na yung pag-asa natin? Pero yung pag-asang nakasalig sa Diyos, no, it will not be cut off. No, it is the hope that will endure. So ano yung bagay na gustong ibigay sa atin ng unang punto? Sabi, hold on to the promises of hope. Hold on to the promises of hope. Panghawakan natin yung mga pangako ng pag-asa mula sa Diyos. No? Panghawakan natin yung pag-asang galing sa Diyos, hindi yung pag-asang galing sa mundo. Pangalawa is the characteristics of enduring hope to possess. The characteristics of enduring hope to possess. No? Ano ba yung mga bagay na, sabi, how these promises or how this promise applies to our lives even in difficult circumstances. No, ang tanong sa atin, paano daw po na i-apply sa buhay natin o sa ating mga buhay yung mga pangakong ito ng pag-asa natin na meron tayo sa Diyos? Kahit doon sa mga difficult
circumstances ng ating mga buhay. Tingnan po natin yung ilan sa mga kasagutan. No, sabi, una ay yung ating faith. No? Yung ating faith. Trusting in God's sovereignty and goodness. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ipinapakita natin yung ating pagtitiwala, no? At yung ating pag-asa sa kalakihan o kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, pinapakita po dito na isa sa mahalagang katangian ng enduring hope na kailangan natin na maposes ay yung pananampalataya. No? Pangalawa ay yung perseverance. No? Perseverance is continuing to trust and hope even when circumstances are challenging. No? Kapag sinabi daw na perseverance o nagpe-persevere tayo, tayo po ay nagpapatuloy sa pagtitiwala at pag-asa kahit na merong hindi magandang mga pagkakataon ng buhay. Kahit challenging yung time ng buhay natin. Kahit hindi masaya, kahit puno ng problema, we still continue to trust and hope our God. Yun po yung perseverance. At yun yung karakteristik o katangiang meron yung enduring hope. No? May pananampalataya, may perseverance, and lastly, no? It focus on eternity. Focus on eternity. So recognizing that our hope is not limited to this life. No, binanggit ko na po yung kanina. No, sabi natin, 'di ba, yung mga bagay na meron ng mundo ay pansamantala lang, temporary lang lahat ng bagay na 'yan. No, kahit yung kagandahan at kapugian, no, temporary lang po 'yan. Kukulubot din 'yan. Tingnan niyo po yung katabi niyo. 'Di ba? Kung makinis pa, pasalamat pa sa Panginoon. Pero kung kulubot na, magpasalamat pa rin sa Panginoon. Ibig sabihin, inabot mo ba yung time na yan, di ba? Na tayo ay nakakaedad. Ibig sabihin, meron tayong mga bonuses years sa buhay. Yung iba, hindi na po inaabot yan. Kaya blessing pa rin yan galing sa Panginoon. No? So, focus on eternity. We must recognize that our hope is not limited sa buhay dito sa mundo. Hindi kasi pansamantala. Hindi kasi temporary lang yung ating pag-asa. At dapat, sabi nga, nakafocus tayo doon sa mga bagay na pang-eternal. Ano ba yung mga bagay na pang-eternal? Siyempre, yung salita ng Diyos. Yung Word of God. Yung ba? Yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan sa buhay. Yung nagbibigay, tuturo sa atin ang dapat nating daanan at lakaran sa buhay. Yung mga bagay na dapat nating gawin na nakalulugod sa Diyos. Yun yung tunay na kagalakan, hindi sa mga bagay ng mundo. So, ano yung dapat nating i-possess? Sabi, possess the characteristics of enduring hope. No? Lagay natin sa ating mga buhay yung mga bagay na to na mahalaga sa ating bilang isang mananampalataya. Yung ating pananampalataya o yung faith, yung ating perseverance, at yung ating focus sa eternity. No? So yung enduring hope ay magiging totoo sa buhay natin kung nandito sa atin yung mga bagay na ito sa ating buhay. Pangatlo, the determination to apply the enduring hope to our lives. No, the determination to apply the enduring hope to our lives. How are we going to apply the enduring hope in our lives? Ito yung tanong ngayon. Paano daw natin i-apply sa buhay natin yung sinasabing enduring hope? No? Paano natin ilalagay sa ating mga buhay? Ito po yung ilan sa mga sagot. Una, trust in the Lord always. No? So, ano na yan? Hindi na po yan bago sa atin. Di ba? No? Simula pa nung mga kanununuan natin, alam na po natin yung salitang trust. No? Kaya nga may hymno, di ba? May awit na trust and obey. Di ba? So, trust in the Lord always. Anong ibig sabihin nito? We are depending on His power in all life's happening. Nakadepende po tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Nagtitiwala tayo sa Panginoon.
sa Diyos nakasalig yung ating tiwala. Trusting God in uncertain circumstances. No? Nagtitiwala tayo sa Diyos, lalo na doon sa mga hindi po natin alam na mga bagay sa buhay. Lord, sa iyo ko po pinapaubaya yung pwedeng mangyari sa akin sa hinaharap. Kayo na pong bahala sa akin. Di ba yung ganung prayer? No? Yung panalangin na kahit hindi mo alam yung mangyayari sa hinaharap, pinapagkatiwala mo na sa Panginoon yung bagay na yun. Kasi alam mo, kahit hindi mo alam ng Diyos yung lahat ng mangyayari. At ang kailangan lang, ipagkatiwala sa Panginoon yung mga bagay na yun. Pangalawa, discover the power of His promise or promises. Discover the power of His promises. Anong ibig sabihin po nito? No, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos palagi, kailangan din nating hanapin yung comfort na meron sa Kanyang mga pangako. No? Discover the power of His promises means we are finding comfort in God's promises. Hinahanap natin yung comfort, yung kaaliwan sa mga pangako ng Panginoon, sa kapangyarihan ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. No? So, ang tendency kasi kapag nandito tayo sa mundo, we are looking doon sa comfort na ino-offer ng mundo. Diba? Yun naman yung practical eh. No? We are looking doon sa comfort na ino-offer ng mundo. Pero tandaan natin, at alam naman natin po yun, na yun namang ino-offer ng mundo na comfort ay hindi pangmatagalan. So we should find comfort in God's promises. Nasa mga pangako ng Diyos, yung comfort. Nasa mga pangako ng salita ng Panginoon, yung kaaliwan na kailangan natin sa bawat araw. So treasure God's powerful words in our lives. Napakahalaga po na lahat ng ating pinag-aaralan, narinig na salita ng Diyos ay ating pong ginagawang kayamanan sa buhay natin. No, yan yung kayamanang hindi nawawala sa buhay. Kayamanang tumatagal. No, mawawala yung kayamanan ng mundo, pero yung salita ng Diyos hindi nawawala, hindi nagbabago. No? Buhay magpakailanman sa buhay natin. At pangatlo, nasabi, be a blessing to others. No? How are we going to apply the enduring hope in our lives? Maging pagpapala tayo sa iba. Sharing our hope with people. Kanina nga, sa aming pong pag-aaral sa kalalakihan, no, ito rin yung aming topic, no, tungkol dun sa pag-asa. Paano malulugod ang Panginoon sa atin bilang mga anak ng Diyos? Kailangan nating ibahagi yung pag-asang meron tayo sa ibang tao sa paligid natin. No? Hindi po lahat may ganitong klase ng pag-asa. Kasi yung iba, nakasalig yung pag-asa nila sa mga bagay ng mundo. At sila yung mga taong kailangan makarinig at makaalam ng tunay na pag-asa na nagmumula sa Diyos. Sino po yung pwedeng gamitin ng Panginoon para doon? Tayo po yun. Tayo po yun. Tayo yung pwedeng gamitin ng Panginoon para ibahagi sa kanila yung pag-asang iyon na binigay sa atin ng Diyos. Sabi ng Mateo, di ba? Be a salt of the earth. Maging mga asin ng sanlibutan. No? Hindi lang tayo ilaw ng sanlibutan, tayo rin po ay mga asin. Tayo po ang nagbibigay lasa sa sanlibutan, sa mundo. Tayo po yung nagbibigay ng pag-asa na ginagamit ng Panginoon para doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. So ano yung dapat natin gawin? No? Apply the enduring hope to our lives. Apply the enduring hope to our lives. So ang tanong sa atin ngayong umaga, mga kapatid, madalas ka bang mawalan ng pag-asa? Yan. So, tayo lang po makakasagot niyan. Madali ka bang sumuko sa mga pagsubok, sa mga problema sa buhay? Marami bang panahon na ikaw ay pinanghihinaan o pinanghihinaan ng loob? Tandaan natin, kapatid, mapangahawakan mo ang pag-asang mula sa Panginoon. Kung meron man tayong pwedeng kunin ngayong umaga, galing sa salita ng Diyos, ay yung panghawakan natin, yung katotohanan ng panghawakan natin, ang pag-asang mula
sa ating Panginoon. Paano po mapapasa iyo yung pag-asang ito? Sabi po sa ating pag-aaral, hold on to the promises of hope. Hold on to the promises of hope. Pangalawa, possess the characteristics of enduring hope. Possess the characteristics of enduring hope. At pangatlo, apply the enduring hope to our lives. Apply the enduring hope to our lives. Mga kapatid, panghawakan natin yung pag-asang mula sa Panginoon kahit sa anumang panahon ng buhay. Panghawakan natin yung pag-asang mula sa Panginoon kahit sa anumang panahon ng buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, alam mo po yung laman ng aming mga puso. Kung meron mang bagay na pwede kaming itago, Panginoon, sa aming mga kapatid ay yung nilalaman ng aming mga puso at isip. Marahil, hindi po nila nababasa yung aming mga sarili. Maaring nakangiti kami, maaring meron kaming mga kagalakan sa aming mga mukha, pero sa kaibuturan ng aming mga puso ay naghahanap kami ng pag-asa, pag-asang nagmumula po sa iyo. Panginoon, sa umaga pong ito, alam ko po na kung meron mang bagay na kailangan namin gawin ay yung patuloy na isalig sa iyo yung aming pagtitiwala at pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo. Sa paalala na yung pag-asang ito na tumatagal ay pag-asa nagmumula po sa iyo. Pag-asa na pangwalang hanggan. Pag-asa na hindi kayang ibigay ng mundo. Pag-asa na kung saan kailangang malaman at makita ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po dahil meron kaming Diyos na malalapitan sa lahat ng panahon ng buhay namin. Salamat dahil meron kaming Diyos na nakahanda palaging dinggin yung aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil nariyan ka palagi at nakamasid ka sa amin, Panginoon, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Nawa, Panginoon, masumpungan mo kami na sa iyo namin sinasalig ang aming pag-asa. Masumpungan mo kami, Panginoon, na pinangahawakan yung pag-asa mula sa iyong mga salita sa aming mga puso, Panginoon, upang sa aming paglakad, O Diyos, kami rin ay maging pagpapala sa ibang tao sa aming paligid. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw po yung humipo sa buhay ng mga narito ngayon, mga anak mo na maaring may panahon ng kaguluhan sa buhay, may panahon, Panginoon, na puno ng pagsubok, puno ng agam-agam, puno ng mga suliranin, Panginoon. Anumang mga pinagdaraanan sa buhay, O Diyos, puwi mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay. At ilagay, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita na isalig sa iyo ang pag-asa na meron sila, Panginoon. Kunin nila sa iyo, Panginoon, yung pag-asang iyon upang sa kanilang pagharap sa mga challenges ng buhay, makatayo sila at makapanagumpay, Panginoon. Dahil alam po namin, higit yung pag-asa na ibinibigay mo kaysa ibinibigay ng mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Purihin ka. Ito ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Gandang umaga po sa ating lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na napakabuti mo sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng iba't ibang bagay na aming pong kinakaharap, nararanasan, ikaw po yung Diyos na nag-aaruga sa amin, Panginoon. Salamat po sa pag-asang ibinibigay mo. Pag-asang hindi kayang tapatan ng sanlibutan. At yung pag-asang yun, Panginoon, ay yung pag-asang aming pinangahawakan sa aming pananampalataya. At yun din po yung nais naming ibahagi sa iba. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, yung iyong challenge, O Diyos, sa iyong mga salita na sa kahit anong pangyayari, sa kahit anong panahon, sa kahit anong sirkumstansya ng buhay, kami, Panginoon, ay kumapit sa pag-asang iyon na nagmumula po sa iyo. Sama mo po, Panginoon, ang bawat isa. I-bless ang aming mga kapatid na nakasama namin ngayon sa aming pananambahan.
nawa makasama namin sila sa mga susunod pang gawain mo, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat din po sa buhay ng aming Ate Joy, sa pagre-represent ng kanyang family, Panginoon. Salamat sa kanilang pamilya na may puso para po makatulong sa iyong iglesia, sa karidad, lalo, Panginoon, sa mga magiging mga manggagawa. Dalangin namin ng pagpapalang mo sa kanyang pagbabalik muli sa ibayong dagat, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sa bawat isa sa amin, ikaw po ang magbigay ng katatagan, lalo, Panginoon, sa mga kapatid na ngayon ay dumadaan sa mga pagsubok. Hindi po namin alam kung sino sa aming mga kapatid ngayon na may mga malalala o mga malalalim na problema sa buhay. Pero nais po namin silang ilapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang Diyos na nabibigay sa amin ng lahat ng bagay para panunumpayan namin ang anumang mga challenges ng buhay. Ingatan mo kami sa aming pag-iwaiwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng masaganang pananghalian kasama po ng aming pamilya, at sa buong isang linggong darating, ikaw po, Panginoon, ang aming mabigyan ng kapulihan. Salamat po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikibis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.